karong gabi inausab kanatong tanan mga kaigsuunan, tanang mga PCCian brothers and sisters, especially our primary leaders who have been working so hard with us sa padayon nga pagdumala sa atong mga simbalay. And of course, welcome usab sa atong mga simbalay leaders nga padayon pod naga-abante sa buluhaton, no? Sa paghimo sa atong kaugalingon nga available kanunay sa pagsuporta sa pagpalapad sa gingharian sa Ginoo. So karong gabi padayon ta sa ato ang ikatulo na gid ni ka cycle sa ato ang pagtugkad gayud sa katuyuan sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. So akong pagampo nga niini nga dagan karon sa ato ang pagbalik, no, sa atong pagtuon, daghag mga butang idugang sa Ginoo sa ato ng mga nasabtan sa unahan. Ug akong pagampo nga bisan kadto nagasunod ani nga broadcast makabenepisyo usab, no, maka padilaab sa kalayo sa inyong mga kasing-kasing, no? Sa pagbuhat gayon sa buluhaton sa Ginoo. Mao nga atong padayon ablihan nato mga kasing-kasing, nya tugutan nato ang gahom sa Espiritu Santo nga samtang magapaminaw kita niini nga pagtuon, tugutan nato ang Espiritu Santo magapamuhat sa atong kinabuhi sa pinasay nga paagi. Salamat sa kinabuhi ni Jong nga nasa luyos kamera nga kanunay gyud na ningkamot sa pagplastar nining atong broadcast. Ayaw mo kalimot sa pag-pray namong duha sa among tandem kay lagi kini nga buluhaton usahay gaagad ta sa atong mga sitwasyon sa usahay sa atong palibot labi na sa atong internet. So salamat sa Ginoo niini nga avenue nga makahimot ta sa pagpadayon sa pagpaabot kaninyong tanan nga kaigsuonan sa atong padayon nga mga pagtulunan. So karong gabi ako pag-ampong ang Dios magapanalangin kanato samtang magapadayon kita sa atong pagtuon about the vision. Let us pray. Dear Lord, salamat kaayo nga magapanalangin ikaw sa matag usa nga niya karon naga sunod niini nga broadcast. This is our continuous training. Ang uban kanamo nakahibalo na niini, nakasabot na niini apan dili gyud mimulong nga Ginoo sa pagbalik-balik ani nga mga butang, mga ideya hangtod nga ang tanan PCCians Ginoo o bisan pa kadto nagasunod ini nga broadcast makasabot gyud sa pananawon og makahimo kami sa pag-abanti sa dihang buhaton namo kini. Salamat Ginoo nga imong hinumduman ang matag usa kanamo pinagi sa pagbubo sa imong gahom, sa imong grasya o pabor sa matag usa kanamo. Samtang magaparehan kami, we ask your precious blood to cover us, dear God, so that we will enjoy your presence as we continue in listening to your word. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. So last Wednesday, ito ni aging broadcast, we talk about the vision. That is about bringing back God's original design for the church. Kining vision, winning the lost and making disciple, mao ni ang mahitungod kini sa pagpabalik kanato sa original gyud nga disenyo ug plano sa Ginoo kanato isip simbahan. So ato yung ginahisgutan pag-ayo nga kita nga simbahan, no, dili ang building, no, kita nga simbahan, kita nga mga magtotoo ni Kristo, kita nga mga disipulo ni Kristo, kita ang simbahan. Unya isip simbahan ang disenyo sa Ginoo sa atua dili lang para magatigom ta matag Domingo sa atong building. Kun dili isip simbahan moabante kita sa pagbuhat sa pananaon nga gihatag sa atong Ginoo sa atua. And that is winning the lost and making them disciple. So muna ang atong gisgutan atong niaging semana. That's why we PCCians, we believe that we are called of God. Gitawag gyud kita sa Ginoo dili lang para mangabig og kalag, kundi himuon silang tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Amen. So kung
pagampo nga nagkasinabot na taan ng puntuha. So, karong gabi isgutan nato unsa ang mga butang nga nahilakip niini nga pananahon, no? What this vision includes, no? Unsang mga butang nga appeal niini nga pananahon, no? So, importante nga masabtan nato ni, no? Possibly mga tulo ka importanteng butang. Nga kining pananahon gilakip ni siya, no? Ning mga butang nga aron maabanti gid nato ang pagbuhat sa pananahon nga gihatag sa Ginoo. So number 1, what does the vision includes? Number 1 is obedience to God's mandate. So usa sa importante kaayo nga nahilakip niining pananahon nga atong gigakos karon, mao gayud ang pagtuman sa sugo sa Ginoo kanato, no? Makita nato sa Matthew 28 verse 19. Ingon dinhi, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tanawang verse 20 is siya, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So makita na to ang verse 20, no? Ang verse 20, is siya, teach these new disciples to obey what the Lord commanded us. Mao na nga, diri sa pananaw nga gihatag sa Ginoo kanato, it's not enough to understand it. It's not enough to listen to it. But to do it. Mao na nga, dinhi, makita nato that winning the lost and making disciple is a duty that God specifically commanded to every disciple. Mao na nga akong pangutana, disciple ba ka ni Jesus? Follower ba ka ni Jesus? Kung ang imong tubag dako kay nga yes, buti pasabot kinahanglan ka nga mosugot ug mutuman niining sugo sa Ginoo. So ang pagkabig og kalag ug ang paghimog tinun-an ato kining duty, no? Ato kining obligasyon, no? Isip mga disipulo ni Kristo. So obligasyon nga dili lang igo tan-aw nato, dili lang igo tuuhan nato, kundi buhaton gyud nato, no? And that's what this vision includes, no? So lakip ani nga pananahon ang imo ug ang ako nga pagtuman niini, ha? Hallelujah. Mao na nga ang verse 20, klaro kay nag-ingon dinhi, it is Jesus who is mao nagsulti ani, ingon niya, teach these new disciples to obey. Ha? So kita tanong ingon, to obey. Ayan, to obey. So kitang tanan mga disipulo ni Kristo kinahanglan motuman niini. And to illustrate the heart of the Lord Jesus Christ about reaching the lost, the Lord Jesus was using parables, no? Para mapadayag niya, mapakita kanato nga nagsunod kaniya, nga nagtuo ug nagtuman kaniya, para mapakita kanato unsa gyud ang kasing-kasing sa Ginoo kalabot sa pagpangabig ug kalag, gagamit siya og mga sambingay, no? In Luke chapter 15, which includes the parable of the sheep, no? Kung imo ning basahon pagsugod ang chapter 15, makita nimo dinhi tulo ka buok sambingay gigamit sa atong Ginoo. Number 1, the parable of the lost sheep. Number 2, the parable of the lost coin. Number 3 is the parable of the lost son. No? Tulo ni kasambingay nga nagsunod. And these parables have one thing in common. When the lost had been found, there is rejoicing. Mo ni makita niyo mo dinhi. So, dinhi gi-illustrate ni Jesus kanato kalabot sa iyang kasing-kasing unsa kadako iyang kahangawa nga makabig ang mga kalag.
Muna tulo ka sambingay yang gigamit dinhi. Unya kini nga mga tulo ka sambingay, dunay usa ka buok nga pareha siya. Nga sa dihang makit-an ang mga nangawala, dunay kalipay. Hallelujah. Muna nga sa verse 7, nag-ingon si Jesus. Luke chapter 15 verse 7. Ingon siya, in the same manner, when a sinner who repents and surrender his life to God, all heavens rejoice. Sumuni ang common dinhi, no? Sa ining tulo ka sambingay. Matagbutan nga nangawala, unya makaplagan sa nangita, dunay dako kay kalipay. Unya nag-ingon si Jesus sa verse 7 nga ingon ni ani usab ang kalangitan. Hallelujah. Kung dunay usa ka makasasala nga maghinulsol mo talikod sa iyang pagkamakasasala, unya isurrender niya ang kinabuhi sa Ginoo, magakalipay ang kalangitan. Hallelujah. Hallelujah. Sumuni nga makita nato nga ang Ginoong Kristo iyag yung gusto ipasundayag ka nato unsa kadako ang iyang kahangawa sa mga kalag nga nangawala. Mao nang gagamit siya sambingay. Muna usa ka beses, ang iyang mga disciple niduol kaniya, no? Sa Matthew 13 verse 10. Nangutana kaniya, nganong gagamit man siya og sambingay kung siya magwali, ha? Ingon verse 10, sa Matthew 13, the disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Verse 11, nagtubag ang Ginoo, ingon siya, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven. No? Underline this very word. Ingon siya, you are permitted. Ang iyang sultihan ani, ang iyang mga disciple. Ingon siya, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. Nagpadayon siya sa verse 12. To those who listen, take note of this, siya, to those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. Now listen, when Jesus speak parables, it is not to tell people the truth, but to hide the truth. Itong balikon. Sa dihang ang Ginoong Kristo makigsulti sa mga katawhan, gagamit siya sambingay. Yan ang utana yung disciple nga, anong sambingay may ginagamit ni mo? Ginoo. Iyon siya, kay para sa inyo, nga akong mga tinunan, nga naminaw ka nako, makasabot sa kamatuoran nga akong ginatudlo. Apan kanila nga wala nagapaminaw ka nako, bisan gamay lang ilang nakatunan ug ilang nasabtan, kuhaon kini gikan kanila. So ang sambingay di ay, ang rason nga nung ang atong Ginoong Kristo gagamit og sambingay, dili para ipadayag ang kamaturan, kundi taguan ang kamaturan. Aron ang verse 12 nga nagpasabot nga ang sekreto sa pulong sa Ginoo ihatag lang kanila, no? Nga nagapaminaw niini. So what I understand, this word listening is that they are the people who has the interest of the word. Mao na siya ang buti pasabot nining mga tao nga makadawat sa pagsabot mahitungod sa sekreto sa gingharian sa Dios. Mao nang gagamit ang Ginoong Kristo og sambingay kay kadtong interesado para sa mga disipulo nangutana kaniya sa kahulugan niini. Hallelujah. Samantalang katong dili interesado, makadungog man tingali sila pero dili sila makasabot niini. Ngano? Wala sila interes. This is why verse 13 nagingon, this is why I speak to them in parables, for they look but they do not really see. They hear but they do not really listen or understand.
Mao na nga ang Ginoo Kristo nagpasabot pag-ayo sa iyang mga disipulo sa rason nga nung gagamit siya sambingay. Kay kadtulang mga interesado gayon, mo'y makadakop sa kamaturan. Samantalang katong dili interesado, dili makadawat niini. So, a person who has a listening heart will receive a revelation from the Word of God. Pero kadtong dili interesado, naminaw tuod sila, nakadungog tuod sila, igo lang sila nakadungog. Unya ang ilang nadawatan, informasyon lang. Pero dili pinadayag sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So munang kalahian. Ngano nga ubang mga tao makadawat man og pinadayag. Ngano ang mga tao makadawat man sa buhing pulong sa Ginoo tungod kay interesado sila nga naminaw niini. Samantalang ang uban nakadungog man pero tungod kay walay interest sa pulong sa Ginoo. All they receive is just an information but not a revelation from the Word of God. Muna ingon ng verse 14, this fulfills the prophecy of Isaiah that says, when you hear what I say, you will not understand. When you see what I do, you will not comprehend. This is a prophecy, no? Dugay na gisulti ni Isaiah, no? Makadungog man mo, pero dili mo makasabot. No? Makakita man mo, pero dili mo makasabot. This is sad, no? Prophecy ni sa karaan na kayo. But this is sad because many Christians today are the fulfillment of this prophecy. No? Kristohano na siya, pero dugay na siyang gabalik-balik sa simbahan, pero wala siya kadawat o pinadayag sa Ginoo. Kabalo mo, pag ang usa ka Kristiyano makadawat og pinadayag sa Ginoo, bisan usa lang ka pinadayag sa pulong sa Ginoo, mausab ang iyang sitwasyon. Mo nang ginaingon na to, just one revelation will change our situation. Mo na nga, for many Christians, daghang mga Kristohanon, dugay nang balik-balik sa simbahan, sa building, pero wala gyud mausab ang sitwasyon. Ngano? Wala siya kadawat og pinadayag. Ngano? Tungod kay sa dihang igawali ang pulong sa Ginoo, wala siya interes niini. Mo nang makadungog man siya, pero dili siya kasabot. Makakita man tuod siya, pero dili siya makasabot. And this is sad kay dugay na kay ning gipropesiya ni Propeta Isaiah that many people, although they see, although they hear, but they never understand. Yung muna yung akong gibugatan sa akong dughan. Because this prophecy made by Prophet Elijah in our time today happens to many Christians. Many Christians hear the Word of God, but they never have the understanding. Why? Because they do not have the interests of the Word of God. So, they never receive a revelation. So sad. So sad. Munang, when it comes to the vision, kanang bitong pagpangabi ko kalag, unya himon silang tinunan, dili daghang mga Kristohanon. Muuyo ni ini. Tungod kay dili tanang Kristohanon nakadakop ni ini nga pinadayag. No? Para sa uban, dako kay ni nga trabaho. Pero alang kanato nga interesado kaayo sa pulong sa Ginoo, ato ning gidawat nga kalipay ang pag-apil sa lihok sa Ginoo sa pagkabig og mga kalag. That's why we enjoy in doing the vision. Why? Because we receive it deep down in our heart. We understand it. Why? Because we are interested when we heard about it. Muna nga, ingon ang verse 15, nagpadayon ang Ginoo Kristo sa pagsugid. Ingon siya, For the heart of these people are hardened,
and their ears cannot hear, and they have closed their eyes, so their eyes cannot see, and their ears cannot hear, and their hearts cannot understand, and they cannot turn to me and let me heal them. So sige, sulti sa Ginoo din eh. He's talking about hardened heart. Hardened heart is the problem why many people do not receive or cannot receive a word from the Lord. Kanang tig-a nga kasing-kasing, mao nay dako kay nga problema sa daghang Kristiyano karon. Nganong dili siya makadawat og pinadayag sa pulong sa Ginoo. Mao na nga nagpadayon ang Ginoo sa verse 16. No? Ingon siya dinhi, but you, no? Mura siya nag-ingon ba? But to you, Pisisians, blessed are your eyes because they see. Blessed are your ears because they hear. Hallelujah. That's why, when we are interested of the Word as a true disciple of the Lord, we will be having a deeper understanding of the vision day by day, year after year. No? Una nga, isip tinuod nga disipulo ni Kristo, no? Tungod kay interesado kita, no? Nga gadawat sa mga pulong sa Ginoo, nasabtan nato pag-ayo. Sa lawom nga paagi, kining pananaon nga gihatag sa atong Ginoo. That's why we PCCians, wala ta nagatanaw lang sa buluhaton. No? Naga-apil kita, nagatabang kita. Kaya atong nasabtan nga kini ang disenyo sa Ginoo kanato isip iyang mga anak. Amen. Hallelujah. Mao na nga ang kalabot aning pananahon, apil niini ang pagtuman gayud. That's why we always encourage our people, the brethren, every PCCian, to really obey, do what the Lord Jesus said. Doing what the Lord Jesus said. Hallelujah. So, ikaduha, no? The vision includes discipleship strategy. No? So, atong nasabtan that we are called not just to win the lost, but to make them disciples. No? So, makita na to dinhi nga ang tinguha gyud sa atong Ginoo sa Kristo nga kabigon ang tibuok kalibutan. No? Dili lang ang pipila ka buok kalag. Kabigon ko dili ang tibuok kalibutan. And we can do it when we make disciples. Mao nga diri sa pananahon wala lang ta nag-focus sa pagpangabig og kalag. Tungod kay dako kayo ang tinguha sa atong Ginoo nga makabig ang tibuok kalibutan. Maunang ang kalag nga atong nakabig, atong ginamanso, atong ginasangkapan, atong ginatrain para mahimo silang pangulo. Aron dili lang mudaghan ang nakabig, kundi mudaghan ang mangabig. That's why we are training leaders. Aron mudaghan pa ang mubuhat sa pagpangabig og kalag. Kay lagi dako kaayo ang ato ang buluhaton. Kabigon ang tibuok kalibutan. Hallelujah. That's why we focus in doing intentional discipleship. No? So we could raise up true disciples of the Lord Jesus Christ who will conquer the schools, offices, businesses, government, eventually our nation, or even the whole world. So muna itong ginalantaw mo ng dili lang ginatutukan na to ang pagkabig ug kalag, kundi ginahimo silang mga tinunan aron masangkapan sila, aron sila na pod ang mutabang sa pagkabig og daghan pang mga kalag. Kay lagi atong nasabtan nga gitawag ta sa Ginoo dili lang igo mangabig og kalag,
kundili maghimo og tinun-an. So in the vision, every believer is discipled inside our cell group. Karon kay nag-evolve man, no? Dito na sa atong mga simbalay. Hallelujah. So, medyo pag-abot yun sa pandemic, nilapad na hinoon ang dagan sa atong discipleship, no? Kaysa una, sa normal pa nga kahimtang sa karaan, ang atong discipleship sulod raman sa simbahan. Dito lang atong training, dito ang atong equipping. Pero pag-abot sa lockdown, nidaghan ang atong equipping centers, no? Atong gidala sa matag balay ang atong pagsangkap. Muna karon, sa atong panahon karon, sa panahon sa pandemic, we do our intentional discipleship sa atong matag panimalay. Hallelujah. So we are doing our strategy, no? Inside every home nga atong ma-reach out. Tungod lagi kay gusto nato nga diha sa matag panimalay doon na tay mga leaders nga ma-raise up, no? Nga makatabang ka nato sa pagkabigo kalag o sa pagsangkap sa uban, no? Aron mapadali ang pagbuhat sa sugo sa Ginoo sa atong mata ko sa kinabuhi. That's why ang vision wala lang dili lang apil niini ang pagkabigo kalag, kundi apil usab niini ang paghimog disipulo. Na akong pangutana, naa na ba kay disciple? Kay kabahin man kini sa pananaon nga gisugo sa Ginoo kanato. Maghimo kag tinun-an. Gani ingon siya, maghimo kag tinun-an sa tibuok kalibutan. Hallelujah. And what I like during this pandemic, no? Kay ang atong paghimog tinun-an wala na ta malimitahan ngadto sa atong building, kundili niya na ta sa kahanginan, no? Kung asa dalhon kini nga broadcast sa atong network, no? Aning online na services, makahimo kita sa pag-extend sa atong discipleship sa bisan asang suok sa kalibutan. And I'm so glad, no? Nga niabot ang pandemic. Dili tungod kay nalipay ko nga daghan nagsakit anang virus, o dili nalipay ko kay giplastar ta sa Ginoo ani nga avenue, no? Nga mapadayon nato ang atong disciple making. Hallelujah. So karon nikatag na ang atong discipleship, no? Naa sa atong building, naa sa matag panimalay, naa sa tanang mga barangay, naa sa mga munisipalidad, naa sa mga syudad. Bisan asa ta dalhon sa Ginoo, bit-bit nato ang paghimog tinun-an. Why? Because we receive it. Because the moment it was preached to us, we are interested about it. Because our heart is willing to obey our Lord Jesus Christ. Muna kita mga Pisisians, we enjoy what we are doing today. Why? Because we believe God is calling us to work with Him in winning the lost and making them disciple. Hallelujah! Muna nga, kining pananaon, apil ni ini ang paghimog tinun-an. Muna nga, be a part, no? Not only to win the lost, but be a part of making disciple. Muna nga, I'm so glad sa atong mga 144 leaders karon, no? Sa atong mga simbalay leaders karon nga nahimong kabahin sa pagdisipulo sa mga bag-ong magtotoo nga atong nakabig diha sa gingharian sa Ginoo, no? Keep doing it. Hallelujah. And I'm so excited because the Bible said heavens is rejoicing. Hallelujah. With what you are doing, brothers and sisters. Muna nga akong ipabot ang akong kalipay o pahalipay, no? Sa matag usa mga simbalay leaders nga karon masin kamuton gayod nga nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. God bless you. God bless you more. So ikatulo,
no? What the vision includes is also leadership development. Okay? So, unsa kay itong apil sa pananaon? Una, pagpangabig atong mga kalag. Ikadua, maghimog tinunan. Ang ikatulungan na hilakip nini is leadership development. Hallelujah. So, every soul, matag kalag, nga atong nakabig, ato siyang gina-disciple, unya, ato siyang ginasangkapan pag-ayo, no? Pinaagi sa proseso nga atong ginapatigayon. Aron, mahimo gid siyang pangulo, no? Malipay man ta nga nanatay nakabig, malipay man ta nga atong na-disciple, no? Ang atong nakabig. Pero mas malipay pagid ta, and I believe apilang langit malipay, kung ang atong na-disciple, one day mahimong mga lig-on nga pangulo. Hallelujah. Amen. So our goal is to make every believer a leader of leaders. Hallelujah. So, simple nga pagkasulti, pero dako na siya nga buluhaton kung ato na siyang trabahoon. No? So, our goal is to make every believer a leader of leaders. Hallelujah. Dili siya igo mahimong leader, kundi mahimo siyang leader sa mga leaders. Hallelujah. Amen. So, each one of us, PCCians, we organize our team of 12. Kadausa na to. No? Our goal in this life is to organize our team of 12. Kadausa na to. Asa man nato ni gikuha? Ato ni gisundog sa Ginoo mismo. Ang Ginoo Kristo sa diyang dinhi sa yuta 2,000 years ago. Nag-establish siya og 12 kabuk disciples. No? 12 kabuk disipulo gasunod-sunod sa iyaha. Iyang gitudloan, iyang gimanso, iyang gisangkapan pag-ayo. No? Unya magpadayon ni nga proseso. Aron ang 12 nga atong ginaorganisa, matabangan na to, nga makaorganisa po sa ilang mga 12. Kaya lagi, mao ni ang sugo sa Ginoo. Nga kadausa nato na atay disipulo. Unya, giingon na natong 12, kay gisunod nato ang gibuhat sa atong Ginoo Kristo. Nga sidang niya sa kalibutan, 12 ang iyang disipulo. Muna kadausa ka nato, ginahimo na tong goal sa kinabuhi. Nga kinahanglan, ako na ako'y 12 ka disipulo. Nya kanang akong 12 ka disipulo, akong panggaon, akong atimanon, akong tabangan, akong sangkapan, para pod makapurma pod siya og 12 niya ka disipulo. Kay lagi, kada usa ka nato, gitawag sa Ginoo nga magpurma og 12 ka disipulo. Pareha sa iyaha. Mao na nga, pag-abot sa adlaw, kung kada usa ka nato doon natay 12 ka disipulo, o niyang atong 12 ka disipulo, nanapot sila'y 12 ka mga disipulo, nan mahimo na kitang leader sa mga leaders. Amen. Mahimo na tang leaders sa mga leaders. So this reproduction is going on. Magpadayon ni siya hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Hangtod, kung itugot sa Ginoo, hangtod makabig ang tibok kalibutan. So, the most effective way to see the leadership development of a believer is to have the vision of promotion for them. So, pinaka-nindot nga paagi para makita, mapatigayon, no? Sa kinabuhi, sa usa ka magtotoo, ang ideya nga mahimo siyang usa ka dakong pangulo, kinahanglan makita niya ang panan-awon sa promotion, the vision of promotion, no? Wana diri sa atua, no, sa PCCC, atong pasabot pag-ayo, no, nga ang matag usa kanato during sa process sa pagsangkap kanato,
Kung doon na may usa nga makita nato gawas sa pagpangabig o kalagog paghimog tinunan, kinahanglan makita nato ang vision of promotion, no? Makita nato ang paagi sa promosyon sa atong kinabuhi, no? Sa sugod, pag-abot nato sa simbahan, no? Nahimo tang attendee lang, no? Tig-apil lang ta sa simba. Muna sa bag-o patang nahimong Kristiyano, ang ato lang goal sa kinabuhi nga makaabot lang simbahan. Makaapil ta sa atong celebration, Sunday celebrations, no? Unya human ana, muuli ta, no? Sa atong balay, balik na po ta sunod Domingo. Ang tawag ana attenders, no? Churchgoers ang tawag ana. So mo diha ta nagsugod tanan, no? Nga moadto lang tag simbahan, balik-balik ana. Hangtod nga moangat ta, no? Gawa sa pag-adtong simbahan, nahimo na tang dedicated nga moapil og cell group, no? Ang cell group usa kini ka gamay nga grupo, no? Sa mga kaigsuonan, no, nga ginahimo nato ni sa atong panimalay o sa asa man nga lugar nga pwede ta makahimo niini. Nya dito nato sa cell group ginapatigayon ang atong discipleship, ang atong soul winning, no? Ang atong pagdinasigay, ang atong pagtinabangay, dito nato gipatigayon. Pero karon ni-evolve siya, no? Na-develop siya, dili na cell group, nahimo na siyang simbalay. So dili ingon nga natay short nga mga meetings, ginahimo na to sa una, no? Cell group. Pero karon simba na gyud ang atong ginabuhat dito sa atong mga panimalay. Yang atong goal nga dito sa atong mga simbalay, dito na mapatigayon ang atong mga discipleship, ang atong mga trainings, ang atong soul winnings, nya dili lang pa isa-isa ang atong gina-reach out. No? Para sa cell group sa una, isa-isa raman. Pero karon sa simbalay, pamilya-pamilya ang atong ginaimbita, ang atong ginadala. No? So nagakakusog, nagakadako, no? Ang scope sa dagan sa atong pagpamuhat, no? So nakita nato ni nga hinay-hinay nga promotion nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagsugod ta nga churchgoer lang, pero karon involved na ta sa atong mga simbalay, no? I do not know unsang ministry ang gihatag sa imong simbalay leaders o unsang klaseng ministry ang gihatag sa imuha sa atong mga primary leaders, but being a part of any ministry inside our simbalay, dako na kay na siya og kanang kahimuan nga nahimo kang kabahin sa atong mga simbalay karon. Amen? So sa karon, we have 174 simbalay. Hallelujah. Salamat kay sa Ginoo ni Ana. And our prayer nga karong tuiga, dunay acceleration may tabo. No? Nga pakusgan pa sa Ginoo, no? Kung sa unang tuig primera ang daga nato tungod sa pandemic, karong year 2021 segunda na ta. Hallelujah. Magkakusog na ang pag-abante sa buluhaton sa Ginoo. Manang ang atong prayer nga dublihon pa sa Ginoo ang kadaghan sa mga simbalay nga ablihan sa Dios alang kanato. Kana tungod kay nagadaghan na sa atong mga kaigsuonan ang interesado nga naminaw sa pananawon sa Ginoo. Hallelujah. Mao na nga nagsugod lang ta nga churchgoer, pero karon dedicated na ta nga simbalay members. Mao nang ga-participate na ta sa atong pagbuhat sa mga buluhaton sa simbalay. Nya sunod sa dihang masabtan na nato ang mga proseso, makasabot na ta sa giya sa Ginoo, moabot ang adlaw nga mahimo ka ng simbalay leader. Hallelujah. So dili lang ka ingon nga magpabiling simbalay member, kundi usa ka panahon unya itugot ni Lord
mahimo ka ng simbalay leader. Hallelujah. So kung mahimo ka ng simbalay leader, ikaw na ang magdumala sa imong simbalay. Diya sa imong simbalay, doon na kay dusi ka mga disciple nga imong ginaamuma, imong ginatabangan para mutabang og pamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. So pag-abot sa adlaw nga naa na kay dusi, tabangan nimo to sila nga sila pod makahimo sa ilang simbalay. Sa ilang simbalay. Aron gikan sa ilang mga simbalay, makapurma po sila sa ilahang 12 ka buok disciple. Wow! Hallelujah! Muna siya ang vision of promotion. Muna nga dinhi sa Ginoo, dinhi sa buluhaton sa Ginoo, dinhi sa PCCC, dili ta makontento nga churchgoer lang ta. No? Wala ta ginadasig nga mahimo lang tang churchgoer throughout our life. Sama sa ginahimo sa daghang mga Kristiyano. Daghang mga Kristiyano nga ilang goal sa kinabuhi, makaabot lang sa simbahan madomingo. Pero sa ato, kita nga mga PCCians, dili ta makontento ana nga moabot lang ta sa simbahan. Why? Because nakita nato nga sa diya sa Ginoo dunay promotion. In the Lord there is promotion. No? Mao na nga di ta makontento nga mosimba lang ta, moattend lang ta og celebration, Sunday celebration, kung dili gaangat ang atong kinabuhi. Hangtod maabot ang adlaw nga kita na mismo ang gamito ni Lord nga magtabang sa ubang kinabuhi. I-disciple sila, sangkapan sila, aron mahimo sila mga pangulo. And that's our goal, to make every PCCian a leader of leaders. Hallelujah. Nya akong prayer that every PCCian makakita ana nga pananawon sa promotion. That's my prayer for every PCCian to see the vision of promotion. Nga moabot ang adlaw o karon ang adlaw nga dili na ka makatinto nga mag-apil-apil lang sa simbalay. Kundi himo nimong goal pinagi sa tandog sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga ikaw na mismo ang magdumala og simbalay. And that's our prayer every day. Nga tanang PCCian gamito ni Lord para sa iyang dako kayong buluhaton. Hallelujah. Hallelujah. Muna nga karong gabi, kini siyang mga butanga ang importante kaayo nga nahilakip, no? Sa pananahon. So unsa ganiyang pananahon ang gihatag sa Ginoo sa tuwa? Mangabi ko kalag, unya maghimog tinun-an. So makita nato nga ang pananahon, nahilakip ni ini ang pagtuman gayud. No? Lagi, tungod kay dili igo nga maminaw rata ni ini, kundi buhaton nato kini. Amen? Mao na nga sa verse 20 sa Matthew 28, giingon gyud sa pulong sa atong Ginoo, ingon siya, teach this new disciple to obey all the commandments, all the commands. Mao na nga ginadasig ta kanunay, no? Ginadasig ita kanunay nga tumanaw nato ang mga sugo sa Ginoo. So, mao na nga ang mandato sa Ginoo mao ang pangabi ko kalag. So, mao ni ang apil sa pananahon. Ikaduha, paghimo og tinun-an. Mao na ang apil sa mandato, no? Ikatulo is to develop leaders. Mo na nga, hangtod karon padayon ko magdasig ka natong tanan. To submit, no, ourselves into a training. No? Natay nahanay na gyud nga proseso. No? Gitawag nato na siya journey. The journey. No? Kadawsa nato, musubay ta ana nga panaw. Panaw sa pagsangkap kanato aron di ta magpabilin nga magtotoo lang ni Kristo, kundi mahimo tang pangulo aron mahimo tang kaabag sa Ginoo sa pagtabang sa uban aron pud sila makaila sa atong Ginoo. Muna nga karong gabi ako pagampo nga
makita nato sulod sa atong mga kasing-kasing kini nga direksyon nga gihatag sa Ginoo kanato, no? Aron dili ta magpabilin kung unsa man ang atong kahimtang karon, kundili makaabante gid ta sumala sa paggiya sa atong Ginoo kanato. Aron mintras naapay panahon, makahimo ta sa pagbuhat sa buluhaton. Kaingon ang Bible, inig abot sa kagabhion, wala na tao nga makabuhat pa niini. Mao na nga mintras aduna pa kitay panahon, himuon nato, no? Kutob sa atong mahimo, no? Ang pag-apil, no? Sa buluhaton sa Ginoo, no? It's a joy, it's a privilege actually nga mahimo tang kabahin sa dako kayong tinguha sa Ginoo nga makabig ang tanang tao sa tibuok kalibutan. It's a joy. Hallelujah. Unya malipay ang langit kung nayo sa kakalag nga moduol sa Ginoo. Unya kung kita ang gamito ni Lord nga makadalaan ang akalag nga mao'y kalipay sa langit, what a joy also awaits to every one of us. Hallelujah. Mo na nga karong gabi akong padayon nga pagampo nga ang Ginoo padayon magadasig kanatong tanan. Hallelujah. Ayaw kalimot na karong tuig 2021 is a year of acceleration. Mao nang atong gitutukan gyud sa pagampo nga ang Ginoo mag-abli pa og dugang pultahan aron kadtong wala pa nakahimo nga magdumala og simbalay karong tuiga makasugod ng matao sa kanila. So our prayer nga tanang PCCians do na gyud simbalay as many as we can. Sumala sa itugot sa Ginoo. Muna nga, akong pagampo nga sangkapan ka sa Ginoo sa iyang gahom, sangkapan ka sa Ginoo sa iyang kadasig, sa iyang kaisog, no? Aron makaabanti ka, no? Nga way kahadlok, walay katalaw, kundili kasibot og kadasig sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Nya akong pagampo nga magmalipayon ka sa kinabuhing pagkamabungahon, niya akong pag-ampo nga Ginoo kanunay magabantay kanimo o sa dibok ng pamilya. Anak karong gabi, I would like to declare shalom to every one of you, every PCCians and everyone who is listening unto this broadcast. Shalom upon your life, special favor, great wealth will be upon you, upon your home and upon your ministry. This I declare in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you for being with us. Be sure to like and follow the Facebook page of Panabo Christian Community Church to be updated on our latest events. Sunday morning celebration starts at 8 a.m. here at PCCC. Sunday online celebration starts at 5 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Powerhouse online training every Wednesday at 7 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Stay at home and join the Saturday morning prayer from 5 to 7 a.m. Simultaneous prayer at 8 p.m. every day will also be done at the comfort of our homes. 90 Days Challenge, Dear Level, from December 1, 2020 to February 28, 2021. If you want to know God more and start up your abundant and successful new life with Him, start right now by subscribing to the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Don't forget to click the notification bell for you to be updated on the new videos 2 times a week. Let's make the world know about God's love by sharing it with your friends and family.